Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang evening sa lahat ng ating mga tagapanood. Kamusta na po kayo? Sana po ay kahit pagod tayo sa trabaho ay meron tayong panahon para sa ating sarili at sa ating pamilya. Ay, pagod-pagod talaga pero minsan relax din, manood ng TV katulad ngayon sa Signal 101, pwede naman sa Facebook habang kayo po ay tumatravel pa o kaya sa ating YouTube Live. Okay? Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi walang iba, Attorney PG Galang. Ay, thank you. Hello po sa lahat na nanonood sa amin. Yun na nga sa Facebook Live, TV UP, tsaka sa Signal 101. How do you relax pag uwi mo sa... Pag ako nagre-relax, how? nakikita ko si mga babies ko. Sa mga nanonood, ang pag sinasabi niyang babies, kanyang fur babies. Ang aking 3 beagles. Nadagdagan, di ba? Ngayon. Nadagdagan ng isa, pero nasa center pa kasi pinapagamot. Ay, bakit? O kasi ni-rescue ko lang. Ay, naku, kawawa mga. Ako nag-rescue rin ako hanggang ngayon. Mahal na mahal ko ang aking Aspin. Yeah. Si Bordeaux. Iniwan siya ng kanyang mga owners. Eto naman, 9 years old na siya. Kaso, yung matanda daw na owner, hindi na siya kayang alagaan. So, iniwan siya, 2 Shih Tzu, 1 Beagle. So, 2 Shih Tzu, size, ang gaganda pa naman ng mga asong yun. nakakasad. Parang, alam mo yun, attorney, ito lang ha. Parang kung ihahalin tulad natin sa isang tao, parang after mo silang alagaan, after siya nagpasaya yung mga dog sa kanila, di ba? Kahit di mo pakainin yan, nakatanghod lang sa'yo, di ba? Wala. Okay lang na, basta pag malungkot ka, papasayahin ka. Pero after a while, iniiwanan ka na. Iiwanan ka lang, ilalaglag ka. Anong mararamdaman kung ito ay isang tao? Ganon Siyempre, din masakit. Ang sakit. Masakit yan. Ang sakit talaga. Hindi ko talaga kaya. Pero naman yung iniyakan ko talaga ng bonggang bells. pero yung sa'yo naman kasi matanda na. Parang, buti naman ay pinakawalan na niya. Kasi, unable na to care for the animals. I know, but then, again, sabi ko nga, parang, hindi ko alam kasi kung totoong matanda o hindi. But anyhow, sabi ko at least nasa good hands na sila. Ang tanong ko, ito yung legal na katanungan, ha? Katulad ng tao, pag ang tao ay matanda na, wala nang, sabihin na natin, sabi nga nila, minsan wala ka ng silbi sa pamilya dahil ikaw ay pasakit na sa pamilya, hindi ka na masyado, di ba? Hindi ka na agile, hindi ka na masyado makapag-isip at, ano ba ang responsibilidad ng mga anak sa magulang? Meron ba? Legally, wala yung mandated to take care of There is no legal mandate to parents. For parents, wala. Unlike for the children. Unlike for children. Diba? Tama naman. Unlike sa bagay, for Biblia yan eh. Honor your father and your mother. Hindi naman sinabing take care of them eh. Pero, ang talagang susunod, yung sumunod na henerasyon. But, subalit datapat ngunit. Diba? Sa Pilipinas at siguro sa Asia na rin. We take good care of our seniors. And in fact, part of our culture is parang hindi lang naman nauuso yung mga nursing homes, yung mga ganyan. Pero parang that's the last resort for most, or if not all, Filipino families, sa tingin ko lang kasi, wala na sa atin yun naaalagaan naman talaga natin. So, ibig sabihin, alam kong maraming naghihirap minsan ng mga Pilipino na hindi na nila kaya nga mismong alagaan yung kanilang pamilya. Paano pa niya alagaan yung nanay at tatay niya? So, wala siyang obligasyon na alagaan yung tatay at nanay niya, hindi ba? Pero, ang estado ba pwedeng hingan ng tulong ang estado na... Dapat lang, kasi most developed countries have programs that will assist, diba, seniors in their later years, diba? Sana maabot rin natin yon. Pero maabot rin natin. Ako, hindi ko ata kayang maatim
Pero madami naman, like for example, di ba yung ilagay ko sa ano yung aking mga magulang, hindi ko we kaya. have lost diba, the senior citizens na discount. It makes it easier for them yung mga 20%. Tsaka madaming mga other benefits that will help seniors na to survive or to live on good conditions, di ba? Okay, anyway, that's usaping legal. Sabi nga natin, kailangan alamin din natin yung mga legal na. Meron kasing torn between two lovers. Love niya yung pamilya niya, love niya yung parents niya, pero ito lang ang karampot ang pera niya. Alam mo yung ibig ko sabihin? Kaya, sino uunahin niya? 'Di ba? Ang hirap balansehin. But again, as a magulang, ito lang ang payo ko sa mga magulang. Hindi ho investment ang anak. Huwag tayo mag-anak dahil baka makapili tayo ng 3, 4 na makapag-alaga sa atin. Hindi ho ganun yun. Mag-anak tayo dahil gusto natin magkaanak at alagaan natin sila ng tama, ng wasto. Ngayon tayo, dapat nagsusubi rin para sa sarili natin. Yan ang tama. That's the ideal situation. Yes, yan ang talagang tama. Kasi minsan talaga, alam mo, ginagawa nilang Teka muna, ilan ba dito mag-aalaga sa akin? Makapili nga ng mga, mag-anak ako ng 10 at siguro naman may 3 mag-aalaga sa akin dyan. Yes, that's true. Pero sa atin rin, actually yung una, di ba, yung population, there's a study nga, di ba, na parang, as a country develops economically, birth rate goes down. Diba? That's true. Di ba? Ngayon, namumblema ang Japan, Germany, mga namumblema. Negative. Kulang Negative, ng kulang next generation. Ayaw na mag-anak. Ayaw na mag-anak. Ayaw na. Di pwede tayo mag-migrate. Next time yan naman ang pag-usapan natin, migration. Yes, true. Mag-migrate tayo doon, ha? Anyway, eto naman, dahil maraming nanonood sa ating mga OFWs at saka marami rin po, Luzon, Visayas at Mindanao na gustong magtanong kay Attorney PG, eto na ang mga number natin. Okay, sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. At for Smart naman, it's 0961-770-8807. Hello sa inyo. Okay, eto na. Si Liza, siya ay 35 years old ng Bulacan. Ang tanong niya, member po ako na isang cooperative. Ay, maganda to ha, cooperative. Maganda pag-usapan yan. Dito sa amin, nag-claim po ako ng benefit dahil namatay ang extended beneficiary ko. Hindi ko po siya immediate family. Extended beneficiary. Siya siguro yung extended beneficiary. Hindi ko po siya immediate family. Paano nangyari yun? Pwede, parang siguro. Sino? Ano yan? Like what? Kung kaibigan, pwede ka naman mag-name kung sino man ang beneficiary kung wala kang ibang pagmamanahan. Diba? Okay. At ayon po sa rules, pwede kahit sino ang ilagay. Okay. Sa rules ng bilang extended beneficiary. Ang problema po, yung employee po doon, sinabi sa kamag-anak, na namatay ang nag-claim. Na ako raw ang nag-claim. Ay, okay. Nabanggit pa. Okay? At, syempre, itaas mo, di ba? Hindi ko mabasa. Okay? Nabanggit pa. Nasaan na? Sa group chat, yung pangalan ko at tinanong kung taga saan ako. Attorney, dapat po bang confidential lahat ng information ng member sa cooperative? Pwede ko po ba siyang ireklamo dahil sa paglabag ng privacy ko? At siguro itanong na rin natin kay attorney, pwede bang bawiin yung nakuha ko? Hindi naman. Hindi. Kung nasa rules naman ng cooperative na pwede, hindi pwedeng, nasa rules ng cooperative eh. Kasi a cooperative, unlike a bank, diba? They have their own rules kung ano nga gawin, pero they have to be registered. Diba? Ang una, sasagutin ko yung sagot. Pwede ko ba siyang ireklamo? Pwede. Pwede. Cooperatives, much like any financial institutions, are required to keep your information private. Yan. And if etong sa nangyari ito, ay siniwalat niya kung sino yung pangalan mo at ikaw, they definitely violated the Data Privacy Act. Yan. Pwede mo idemanda? Pwede. Okay. Yung buong organisasyon? Pwede. Kasi, bakit nalaman? At bakit nila, di ba? Kasi may dahilan kung bakit... siya ang ginawang beneficiary. Ngayon, mapapaaway pa siya sa kamag-anak. At namatay na nga eh. Hindi pa niya pinatahimik. Baka minura-mura pa yung namatay, pati mo sa amin binigay. Cooperatives are mandated to keep your data private. Okay. So, hindi na pwede rin mabawi sa kanya yung nakuha niya. Hindi na. At kung hindi pa niya nakukuha, sa kanya pa rin mapupunta yon. Kasi he or she, pangalan niya? Si Liza. Liza, siya yung named beneficiary. So,
unless there is good reason na under their own rules. Question. Kung paano kung kamag-anak, like son or daughter nung namatay? Yan ang magandang tanong. Kung son or daughter, medyo kasama kasi ang benefits ng co-op sa estate. Ouchie. Yan. Doon siguro magkakaroon ng Doon tayo problema. magkaproblema. Paano ang, nun, pwede talagang makuha sa kanya pag anak? Pwede siyang mahabol. Anak, asawa. Pero kamag-anak lang ang sinabi. So pero kung kamag-anak, wale. Wale. Okay. Kung wala naman siyang, kung wala na siyang magulang at wala naman siyang mga anak. Walang At asawa. saka extended beneficiary siya. Meaning, feeling ko, nabigyan na yung mga anak at tapos siya yung susunod. May point. Sige, ito naman. Ay, ang ganda ng pangalan niya, si Rosh. Nga so posh. Rosh? Rosh ng Manila. How are you, Rosh? Tama ba kami ng pronunciation, Rosh? Rosh. Wala pa siya. Balikan na lang natin si Rosh. Ross. Rosh. Wala. Sige, babalikan natin si Rosh. Si Rina muna ng Maynila. Siya ay 28 years old. Ang tanong niya, pwede po ba kung sirain o i-convert ng property owners yung sidewalk sa harap ng bahay nila para gawing ramp or parking? Ay, magandang tanong yan. Ay, syempre hindi. Very good. Marami po akong nakikita sa Maynila na ganito. Halos wala ng sidewalk sa harap ng townhouse. Kung sila pwede rin po bang baguhin o ayusin ng sidewalk sa harap ng property ko? Abay, may problema tayo dyan. Huwag kang tumulad sa mali. Diba? Kasi definitely, sa National Building Code, mandated yan na dapat merong ample sidewalk. Hindi nga natutupad, diba? Dahil nga ang hirap maglakad sa Pilipinas, sa Maynila. Walang mga sidewalk, hindi natutupad. Dapat, city to be progressive, must be walkable, most likely. Pero sa atin, hindi. So, ang sagot dyan, tama po ba yan? Hindi tama na ang sidewalk. In fact, sa National Building ko, kahit private subdivision yan. Even developers of private subdivisions, hindi ma-approve yung development plans nila if they don't provide for sidewalks. Correct. Much more sa public areas. So, sa mga public areas naman, LGUs yan ang nagme-maintain ng mga sidewalks natin. In short, pwede ba niyang ireklamo sa LG? Ay, yes, pwede mo niyang ireklamo yung mga kapitbahay niyang pasaway. Yes, pwede mo niyang ireklamo sa LGU. Ngayon, ay, Maynila pa. Nako, si Yorme yan. Ay, oo. Nako, mahilig yan. Maraming pinatibag yan. Pinatibag na yan. At saka yung famous sa TikTok, yung sino nga ba yun sa MMDA? Sino nga ba yun sa MMDA? Hindi, bukod kay Nebriha. Go. Anong pangalan? Gabriel Go. Lahat ng sidewalk, tinitibag-tibag niya. Reklamo ka sa Supreme Court. Kasi, Talaga ginaganyan niya. Ay, dami nating nakikita. Dami ko nakikita. Ay, bangayan pa sa kanya. Bangayan. Sabi niya, ay, sorry ho, pasensya na. Yun, di ba? Ay, pag batas. Bawal hong lumagpas. Di bawal. Pag bawal. Hindi porke ginawa niya, tama. Ako, I would love that, madaming sidewalks. Kasi, pwede ba ako? At saka, hindi lang sidewalk sa Pilipinas, pero sayang man lamang ay medyo may shade. Or parks. Gusto ko may parks. Di ba? Kasi parang, isa yan sa rin sa mga signs of a progressive nation or a city is yung hindi kailangan ng kotse para to move around. So, mass transport and walkable cities. So, isa yun sa Pilipinas ba yung sinasabi mo? Hindi pa nga rin. Okay. So, well, malapit-lapit na with the subways and with why the not? Diba? Hindi, if we pray always for our nation and for the leaders of our nation, it will definitely ito nga, naiinip na ako ito. Walang imposible. Ngayon, naiinip na ako, diba? Dahil sa studio natin, yung malapit tayo sa Commonwealth, hanggang ngayon, hindi pa nabubuksan. Excited na ako dyan Yung MRT sa Commonwealth. Nakikita. In fairness, in Fairview, it's going to the Fairview Kasi hanggang Bulacan yan. It's going to the Fairview. Pwede ka na sumakay. And so, I see the trial of the train, Nice. Yeah, I see it all the time. Ay, ngayon, pero hindi pa, ako, excited na ako Kasi parang, ang laking bagay niya ang daming nakatira sa area na to. Hanggang, I think, ang ending sa San Jose del Monte. Hindi natuloy. Hindi natuloy. Alam ko hanggang Fairview lang. Ay, sayang. Hanggang Fairview pa lang.
Siguro next phase yun or Next something. phase. Alam ko ang ending sa San Jose del Correct. Monte. Okay. Yun din yung original. Pero nung ako nagtatanong-tanong at nagsasaliksik, parang alam ko, nagsaliksik ako eh. So alam ko Fairview hanggang Fairview lang eh. Okay, sige. Malaking bagay. Malaking bagay. At least, di ba? O sana naman, andyan na si Rosh. Hello, Rosh. Hello po. Ayun. Ayan! Hi, Wait lang po. Rosh. Wait lang po, nasa hospital kasi ako. Nagpa? Wait lang daw ha. Sabi niya wait lang. Parang Ito na haba, po, ito. dami niya airtime, di ba? Wait lang po. Wait lang. Nagpaano siya? Ito na Nagpaano po. ka? Nasa hospital po Ay, ako. nasa Ay, hospital na- mo. Nasa Sorry ka hospital naman. Sorry naman, napaka-harsh Sorry ko. ka naman. Rosh, bakit ka nasa hospital? I hope you're okay. Duty po ako. Duty. Duty pala. Yes po. Ay, pinakababo mamaya- naman kami na. Mahuli ka dyan, friend. Oo nga. Huwag mo na sabihin sa Hindi naman hospital. po. Oo nga. Okay, sige. Okay ka na. Baka mamaya kailangan Yes, mong... okay na po. Okay. Pinakaba naman tayo ni Ro. Kahit ako kinabahan. Sige. Sige. Go. Okay. Kasi baka sabihin niya, Doctor, I am sick. Oo nga. Okay. Go. Yung sa problem ko lang po, yung regarding sa ginamit yung credit card ko for the gadget. Nino. Then, ng friend ko po. Then, 1.5 years na niya akong di nababayaran. Bali, So, ako kumbaga yung- pumayag ka na Gamitin. ikaw ang gagamitin ng card mo. Yes, it's because sabi niya gagamitin niya for business. Yung gadget na yun. And babayaran niya daw ako monthly. So, ikaw ang Eh, nagbabayad monthly. Yes po. So, nabayaran mo naman, hindi nag-interest or something. Wala naman. Nabayaran ko naman po. Kaya lang, nahirapan din ako kasi imbis yung pera nagagamit ko Oo naman, for oo myself. naman. Nasa kanya. Meron Ngayon ba- naman po, Sige, yung go ahead. problema ko naman po sa kanya, pag sinisingil ko siya pa yung galit. Ay, ang daming ganun. Yes, Ang sabi niya tawag wala dyan, daw siyang hindi trabaho. ka nag-iisa. Oo nga. Oo nga. Sabi niya wala daw siyang trabaho, ganyan. Then, Anong gadget ang binili Oo niya, nga. Rosh? iPhone po. Ba't di mo na lang kinuha yung iPhone? Po. Kunin mo na lang yung iPhone. O, ikaw naman Ayun na po, sabi ko sa kanya, na akin na lang yung iPhone. Oh. Tapos, kahit di mo nabayaran yung interest, ako na lang maghuhulog. At isa sa akin yung, Oo nga, Correct. para ikaw na ang bumili eh. Oo. Oh. ayaw niya rin po ibigay. Then, pagkaalam-alam ko po, na sabi ng kaibigan niya rin, na isang lang nga daw po. Nako. Ngayon kinonfront ako po, na kung saan yung sinangla, tututubusin ko kung magkano, para at least sa akin pa rin yung gadget. Oh, ano Then, sabi niya? ayaw niya pa rin sabihin kung saan. Then, ayun po, aside from, kasi po, sa credit card, may inutan din po kasi sa akin 30K. So, alam mo, sa tingin ko, ang gawin mo, di ba, nasa hospital ka. Di ba? Yes po. Maglupasay ka na lang, friend. Kasi, parang feeling ko, dead end eh. Kasi, tingnan mo, may utang, sinanla, tapos may utang ulit, di ba? Parang kailangan niya maglupasay. Oo, parang mahirap na singilin itong friend mo Hindi na to. kasi, di ba, sige, paano mo, attorney, ikaw tatanungin ko, Mahirap. Una, may kasulatan ba kayo, may kasulatan ba? Mukhang wala. Wala po. Oo, Wala. tingnan. Wala. Sabi ko, lupasay ang abot nito eh. Well, legally, syempre, may karapatan ka mabayaran, pero ang tanong namin, paano ka mababayaran? Kung walang pera. Kung wala. Ang sa akin, Yun Rosh, mo. is that siguro may mga friends na pwede mo nang i-let go. At isa Alam mo, i-friend pa niya yan. Oo naman, oo, di ba? Ay, Dahil hindi. Wait lang. Ah. As in, super BFF mo ba ito? Yes po. Tapos po, actually na-post din po siya sa Facebook last month. It's because sumasali siya sa paluwagan. Tapos once na na siya, di na siya naguhulog. Parang May gawa. pagkabalasubas ang friend mo. Oo. pero ano ba, I would like to assume baka meron ba matinding pangangailangan bang ang friend mo? Teka or- muna. Ito lang ha, not for anything ha. Ito bang friend mo ay, LGBT? Hindi po, babae. Babae. That's very Tapos, hindi ko naman Ito sinasabi ako, na porke pwede LGBT lang. ha. Kasi, Rosh, ikaw ay babae?
Bakla po. Oh, okay. Tinatanong ko lang. Okay lang naman, di ba? Hindi kasi, ang bait naman ni Rosh. Oo Kasi, nga eh. naiisip ko lang ha. Naiisip ko lang. Kaya, kasi naririnig ko yung boses niya, kaya kala ko LGBT din yung friend niya. Kasi syempre, chika-chika, best friends, like Oo. that. So, pinapautang, hala. Tapos, ito, babae, ganun din. Oo. Okay, kung Paano sa na akin yan? kasi okay, definitely you can sue, but I mean the possibility of being paid, and also since you're a friend, medyo even I am not hopeful, Rosh, na makakasingil ka dyan Ay, sa walang pwede. paksulatan eh. Walang kasulatan. Yes po. You can always write a demand letter, pero still, no? Ano May, ba naman ang may mangyayari? pamilya ba yon? Oo The nga girl eh. lalo? Meron po siyang isang anak. Nak. Nako, isa pa yan. Kala ko man lang magulang, di ba? Anak. Liability rin niya yon in terms of, syempre, kakain yon, di ba? Okay. O, di sabi ko nga at sa'yo, walang trabaho tong kaibigan mo. magbabasay Meron. na lang tayo. Ang claim niya po sa akin, walang trabaho, pero marami po nakakita, may work siya. Kaibigan mo ba talaga siya? Ba't di mo alam? Bakit BFF kayo? Tapos hindi mo alam kung may trabaho siya o hindi. Mag 2 years na po kaming, Hindi na nag-uusap dahil sa nagpapansinan utang. dahil nandun siya. Oy, continue mo na lang ang huwag makipag-usap sa kanya. Huwag ka na ulit At every magpadala. time kasi nakipag-usap ka sa kanya, nauutangan ka. Pero, Oo. naintindihan namin, mahirap talaga ang pera, no? Pero, wala kang kasulatan. Tapos, mukhang, paano mo siya sisingilin? Ano sa tingin mo? May mga text messages ba kayo? Oh, yun. Na she acknowledges her debt? Yes po. Ayun Ay, naman pala. May pag-asa, hindi Ayan, nalupasay. may pag-asa ka. Okay, Kung sige. meron pa kayo at hindi mo in-erase. Hindi naman po. Ayan. So at least meron siyang acknowledgement na may utang siya sa'yo, nung nagpautang ka. I'm sure, kunyari, kung ito'y cash mo ba binigay? Cash po, yung 30K. Pero Tapos, pagkabigay, meron siya sinabing salamat sa 30K, babayaran kita. Kung Yung ganito. mga ganon. May mga ganon. meron naman po. Ayan. Hindi na siya sige. maglulupasay. Hindi Good na. news. Hindi Good na. news. Yung sa credit card, nung pinakita mo, meron kayong usapan doon, kahit text na about Ano po? Meron din po sa chat. And Ayun. Ano po, I-keep person mo po lahat talaga yan. namin. I-keep mo lahat In-person. yan. I-keep mo lahat yan dahil Yes under po. the e-commerce, lahat yung mga yan, the screenshots of that is proof enough of, pwede na for evidence yan. Oh, meron tsaka na yan. small claims na. Small claims mo na Ayan. yan. Ay, hindi na siya maglulupasay, Congratulations, Rosh. Rosh. So, yung mga, ang pag-asa mo ay yung mga Text messages. that Oo. she acknowledges. Apa. At ganyan. At pwede kang mag-small claims. Oh, small claims, hindi na kailangan ng abogado, ha? Hindi kailangan ng abogado. Pumunta ka lang kung saan ka Saan ba siya? Saan si Sa Ate? Maynila. Oh, Sa Maynila, pumunta ka sa Maynila, sa korte doon, sa MTC lang naman. yan. MTC, small claims. May forms dyan, fill-upan mo, tapos wala nang appearance yan. Oo. Just attach yung acknowledgement ng kanyang utang at the fact na hindi siya Okay, nabayaran. ito naman ang good news sa'yo, Rosh. O, di pag nanalo ka dyan sa kaso na yan, pwede niyang, kunwari, yung sweldo paunti-unti. Di ba pwede i-garnish yung Pwede sweldo? i-garnish, pwede Oo, Pero bago ka mag-small claims, mag-demand ka muna. Kahit demand. mag-demand ka muna. Ano yun? Demand letter? Kahit na hindi naman, a demand letter doesn't have to be a letter naman siguro, di ba? May question lang po ako. Ano Sige. yun? Magkano po kayo magagastos sa small claim? Maliit lang. Actually, maliit lang ang docket fee niyan, small claims. In fact, Mga ano siguro, hindi ko rin alam eh. hindi, maliit lang. Magkano ba? I'm not so sure. Meron niyang stable, but the fact that it's small claims, minsan nga halos wala. Halos wala. O, depende siguro sa amount. Okay. Kasi 1 million and below eh. Oo. Pagka mataas sa 1 million, if I'm not mistaken, parang pag 1 million na ha, is 12,000 something. So, pag mas mababa, kung mga 30 less than 100, siguro mga, hindi ko pa rin 400 alam. lang pa yan. Mga wala pang ano yan. Hindi naman ganun kalaki. Oo. Ha? Saka yun, salaysay lang yun, tapos data ebidensya. Yes. Okay? Okay. Okay, ayan. Okay At least, po. meron tayong nakuha na meron palang mga text ka. Very good. Oo. Huwag mo i-erase yan ha. Ano mangyari? Oh, pues, ikaw, bawal mong mawala ang cellphone, bawal mabura, bawal. Ngayon pa lang Yes. ipaprint mo na Actually, yan.
naka-save na po lahat. Hindi, i-print mo na, i-save mo, tapos Yes po. i-print mo na, i-screenshot mo na, para yan ang ebidensya sa korte ba? Yes. Okay, Rosh? Okay, Rosh. Are you happy? Yes Oh, pag bumalik ka sa somehow. duty mo, kumakanta-kanta ka, ha? Hindi na lupasay. Hindi na siya maglulupasay. Hindi na. Happy dance na siya. Oo, Happy sige. dance. Okay. Thank you, Rosh. Thank you, Rosh. Thank you so much po. Thank Okay. you po. Ikaw ba nagpapautang ka na sa friend mo? Nakapagpautang ka na? Pero alam mo, ang rule ko dyan is that magpapautang ako, maybe not the amount that they want, but the amount that I can suffer not to be paid anymore. That's correct. That's very true. Totoo yan. Yung tipong, pag kunwari, umutang siya ng 15,000 o 15,000, ay usually 5,000. But yun, kahit na hindi Kahit na huwag mo na ako bayaran, okay okay na, sa'yo sa na akin. yan. Ako rin, That's ganun ang true. rule ko. Ganun ang rule ko. Parang Kasi ang tulong na hirap- lang. Ang hirap yung sisingilin ko pa kaibigan. At saka mag-aaway pa kayo. Yes, so parang dapat at the outset, handa akong hindi na ako mabayaran. Oo, Alam ko yun na hindi yun, ako di mababayaran. ba? Pag 6 million, Hindi ko naman. Huwag ko naman sa akin ako bangko. Mukha ba akong bangko? oh, sige. Di ba? Yayamanin ka, ano ka ba? Ayun na nga. Oh, di ba? Yun Oh, ang hirap, anyway. mukha lang. Diba, perlas ka ng silanganan. Oo, Tingnan mo yung perlas ears mo. ang mga Earrings perlas mo. yan. Yan. I know, O, I sige. know. So anyway, sana po ay natuwa kayo at hindi kayo naglupasay ngayong araw na ito dahil sa mga narinig nyong mga kwento at payo ni Attorney PG. But again, ito po ay isang dagdag kaalaman sa ating lahat. Muli po, ako inyong Mare ng Bayan. Gusto kong batiin ang aking Papa Jimmy, of course, Mama Trining, and Babe Mac Castro. Bye, everyone. At ako si Attorney PJ, ang inyong abogada de Campanilla. God bless you all. Bye.